Magandang araw po sa lahat ng mga kababayan. Narito na po ang pinakadetalyadong ulat ukol sa Bagyong Ada na kasalukuyang ating sinusubaybayan, pati na rin ang paghahandaan natin para sa isang paparating na bagyo na maaaring tawaging Basyang. Kasalukuyang kondisyon ng Bagyong Ada. Ang Bagyong Ada ay patuloy na nagpapanatili ng kanyang lakas bilang isang tropical storm na may sumusunod na mahalagang detalye. Tuloy-tuloy na hangin, umaabot sa 85 kilometers per hour. Pagbugso ng hangin, maaaring umabot sa 105 kilometers per hour. Direksyon at bilis, gumagalaw patungong Hilagang Silangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Huling lokasyon, huling namataan sa layong 120 kilometro Hilagang Silangan ng Virac, Catanduanes. Ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay patuloy na nararamdaman sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Maging lubos na alerto po tayo laban sa mga biglaang pagbugso ng hangin na maaaring magdulot ng pinsala sa mga tahanan, taniman, at mga kagamitan sa labas. Bukod pa rito, ang bagyo ay nagdadala pa rin ng makapal na mga cloud cluster na maaaring magdulot ng matitinding pag-ulan sa mga lugar na kanyang tatawirin. Mga nakataas na tropical cyclone wind signal. Signal number 2. Mga lugar na makakaranas ng hangin na umaabot sa 62 kilometers per hour hanggang 88 kilometers per hour, Luzon, buong lalawigan ng Catanduanes. Silangang bahagi ng Camarines Sur. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang pagbagsak ng mga mahihinang puno at poste, pati na rin ang pagkagambala sa mga serbisyong pampubliko. Signal number 1. Mga lugar na makakaranas ng hangin na umaabot sa 39 kilometers per hour hanggang 61 kilometers per hour, Luzon. Timog silangang bahagi ng Isabela. Buong lalawigan ng Aurora. Silangang bahagi ng Quezon, Tagkawayan, Ginyangan, Lopez, Calawag, Buenavista, San Narciso, San Andres. San Francisco, Mulanay, Catanawan, General Luna, Macalelon, Gumaca. Pitogo, Unisan, Atimonan, Plaridel, Agdangan, Padre Burgos, Quezon. Albay, Perez, General Nakar, Infanta, Real, Mauban, kabilang ang Polillo Islands, buong lalawigan ng Marinduque. Silangang bahagi ng Romblon, buong lalawigan ng Camarines Norte. Natitirang bahagi ng Camarines Sur, buong lalawigan ng Albay, buong lalawigan ng Sorsogon. Hilagang at gitnang bahagi ng Masbate, Uson, Mobo, lungsod ng Masbate, Baleno, Aroroy, Mandaon, Milagros, Balud, kabilang ang Tikaw at Burias Islands, Visayas. Buong lalawigan ng Northern Samar. Inirerekomenda na isecure ang lahat ng mga bagay para maiwasan ang anumang aksidente. Babala laban sa malakas na pag-ulan. Dahil sa epekto ng Bagyong Ada, inaasahan ng pag-ulan na maaaring umabot sa 50 mm hanggang 100 mm sa mga sumusunod na lalawigan. Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes. Nakataas pa rin ang weather advisory sa mga nasabing lugar dahil sa panganib ng biglaang pagbuhos ng ulan, pagbaha, at pagguho ng lupa. Maging handa po tayong lumikas sa ligtas na lugar kapag may abiso mula sa lokal na pamahalaan. Bukod sa Bagyong Ada, mayroon na tayong nakikitang ganap na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay isang tropical storm na may mas malakas na lakas kaysa sa Ada, tuloy-tuloy na hangin, 90 kilometers per hour. Pagbugso ng hangin, 115 kilometers per hour. Direksyon, gumagalaw patungong kanluran at papalapit na sa ating PAR. Lokasyon, huling namataan sa layong 2,400 kilometro silangan ng Mindanao. Batay sa ulat ng Pag-asa, maaari itong pumasok sa PAR sa pagitan ng ika-21 hanggang 27 ng Enero. Kapag ito ay pumasok at nanatiling ganap na bagyong ang ikalawang bagyo na makakaapekto sa ating bansa ngayong taong 2026. Kung hindi magbabago ang kanyang direksyon, posibleng maglandfall ito sa Visayas o Mindanao, at maaaring magpatuloy pa patungong kanluran. Maaari pa itong lumakas at maging severe tropical storm na maaaring magdulot ng mas mataas na wind signal. Gayunpaman, maaari pa ring magbago ang landas at lakas nito, kaya laging manatiling updated sa mga bagong ulat. Ayon sa pinakabagong modelo ng pagtukoy sa landas ng bagyo, maaaring umikot o bumalik ang Bagyong Ada. Ang pagbabagong ito ay sanhi ng paglakas ng hanging amihan. Bagamat maaari itong magdulot ng karagdagang epekto, ang hanging amihan ay inaasahang magpapahina rin sa lakas ng bagyo. Inaasahang mapanatili pa rin ng Ada ang kategoryang tropical storm hanggang sa umaga ng Martes, pagkatapos ay maaari itong humina at maging low pressure area.
Tinataas na lagay ng panahon sa mga rehiyon. Luzon. Maulap na panahon kasama ang pag-ulan, Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan. Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Romblon, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Catanduanes, at Sorsogon. Lubos na pinapayo na maging handa ang mga mamamayan dito. Maaliwalas na panahon, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Group of Islands, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, at Oriental Mindoro. Maulap na papawirin, Occidental Mindoro. Tandaan na ang panahon ay maaaring magbago anumang oras, kaya't laging makinig sa mga pinakabagong balita. Visayas, silangang bahagi, maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Bohol, Cebu, Negros Islands Region, Siquijor, Guimaras, Iloilo, maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit maaaring may thunderstorm sa hapon at gabi. Antique, Aklan, Capiz, bahagyang maulap na papawirin na may pagsikat ng araw. Mindanao. Halos buong Mindanao kabilang ang Palawan ay makakaranas ng maaliwalas na panahon na nagpapakita ng pagpapabuti ng kondisyon ng panahon sa rehiyon. Babala tungkol sa karagatan. Nakataas pa rin ang gale warning sa mga sumusunod na baybayin. Cagayan Valley Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, silangang baybayin ng Sorsogon. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng pag-alon na umaabot sa 2.5 hanggang 5 metro mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag ng maliliit na bangka dito. Sa ibang bahagi ng karagatan, banayad hanggang katamtamang pag-alon lamang ang inaasahan at maaaring magliyag ang mga malalaking sasakyang pandagat ngunit dapat mag-ingat. Ito na po ang pinakabagong impormasyon tungkol sa Bagyong Ada at posibleng Bagyong Basyang. Ang kaligtasan natin ay nasa ating mga kamay, magtulungan tayo, magbigayan ng impormasyon, at laging maging handa. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat at laging manatiling updated sa mga ulat panahon na ilalabas ng mga lokal na opisyal.